dami yung na nagsalita si PBTM na gusto niyo may misigahan yung involved sa corruption, sa mga flood control projects. Dapat mag-initiate na agad? Baka maimbestigan ni Senator Marcoleta yan, motu proprio. Yes. Oh. It does not need a resolution. So sa tingin niyo dapat yun ang unahin ni Marcoleta? Palagay ko. At meron akong mga narinig na baka imbestigahan na rin ni Senator Marcoleta. Motu proprio na? Yes, motu proprio. Ano so yung narinig po yung issues? Yung flood control? Yung mga flood control projects, tsaka yung tubig. Kung ano yung sinabi ni Pangulong Marcos kung ano yung binanggit ni Pangulong Marcos sa SONA. Hindi pa maging sakit ng ulo ng leadership pag Hindi naman. He's just and fair. So sa tingin niyo, mahusay niya may imbestigahan yung issue ng corruption sa flood control, considering na naging congressman din siya, talaga niya Mas lalong maganda, marami siyang alam. Yung mga concept, maraming alam sa flood control. Hindi ko alam. Tanungin mo lang si Senator Marcoleta. So, ibig ba sabihin niyan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado, ipaimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Kaya pala ang... Dapat kasi, nasa nang hiya ninyo? Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, naku po. pagsasasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain ko kayo sa ngalang-alang. Kaya pala ang sabi ng isang senador... Pagka nahuli ka, sisipain kita kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama yung senador, shameless hypocrites daw po. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa SONA, yung nagtayuan. Yes. Hindi ko man nakita yun. Nung sinabi niya yun, parang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Dalawang katabi niya, kontraktor tumayo rin. Napatayo. Iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Di ba? Nako. Bagay dati naalala ko, Nelson eh. Di ba, Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi investigasyon. ako kasama ron. Hindi sa Kamara po. Sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado ka, wala pa ako ron. Yung sa Senado nung time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc. Kasi kailangan maipresenta mo yung dalawang sides. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordon, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati yung niya yung mga ano eh. Kaya mga kasama niya, iniwan siya eh. Yun na nga po. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado, okay lang yun. Mas maganda nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Mas marami ngayong malalaman ng tao. Di ba? Tama. Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon na pag-uusapan at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala ang Senado. Ang House ay merong ano eh. May pasisimulan na rin nata nila. Pasisimulan. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado? Okay lang ba yun? Sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang na-imbestiga nun. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects, kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan eh. Wala namang integrated master plan. Para kang gumawa ng bahay. Para kang gumawa ng bahay. Walang ano. Walang plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala eh. Di ba? Ito, alimbawa, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads, alimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari, gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano, ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, alam ba, ang plano, 5 years. Di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanyang direksyon. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted.
Yes, Marisangka. Paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n, hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya na kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yun. At ito na nga mga kababayan, no, buhay naman pong iimbestigahan ngayon sa Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, itong palpak na flood control. No? Kamakailan po ang sinabi ni President Bongbong Marcos doon sa kanyang SONA nung nakaraang Lunes na itong palpak na mga flood control, mga kababayan, na kinikickback pa, no, binulsa ng mga kawatan sa ating gobyerno. Yun ang dahilan ng mga pagbaha, mga kababayan, dahil palpak nga yung flood control at ngayon ay pinupush, mga kababayan, hindi lang po ni Senator Rodante Marcoleta kundi pati si Senator Jinggoy Estrada ang nagsasabi na merong plano, no? Merong balak na imbestigahan dito nga sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan. So matatandaan natin na itong Blue Ribbon Committee ay isang makapangyarihang committee rin dito sa Senado naman, mga kababayan. Yung counterpart nito ay itong public accountability, no, dito sa House of Representatives, mga kababayan. At sa pangunguna dito ni Senator Rodante Marcoleta ay aasahan na magkakaroon daw ng just and fair na investigation, mga kababayan, no? At pinagtanggol po siya ni Senator Jinggoy Estrada laban dito sa mga tumutuligsa sa kakayahan ni Senator Rodante Marcoleta na neophyte daw, mga kababayan, no? Or baguhan pa lang dito sa Senado. Pero yung records, mga kababayan, ni Senator Rodante Marcoleta ay hindi naman po matatawaran, no? Although bago siya dito sa Senado, pero ang kanyang experience naman bilang congressman, mga kababayan, no, ay mahaba na rin yung kanyang experience since 2004 yata, kung di ako nagkakamali. Nag-umpisa siya doon sa pagiging congressman. At isa rin naman siyang abogado, mga kababayan, no? At maraming experience na rin siyang, marami na rin siyang experience sa mga ganitong usapin, itong mga investigation. At doon sa Congress, lalo na yung controversial na investigation nung sa franchise ng ABS-CBN na kung saan talagang isa siya sa mga nag-stand out doon, mga kababayan, no, sa pag-investiga sa pagkalkal ng mga baho ng ABS-CBN. Itong si Senator Rodante Marcoleta ay isa sa mga nag-stand out doon, no, sa House of Representatives. At bagay na bagay sa kanya itong Blue Ribbon Committee, mga kababayan, no. Kung usaping pag-imbestiga lang ang pag-uusapan, ay maraming ibubuga itong si Senator Marcoleta, mga kababayan. At suportado naman siya doon sa Senado sa kanyang mga kasamahan. Well, in fact, wala ngang ibang nag-nominate, no, mga kababayan, na ibang possible na hahawak dito sa Blue Ribbon Committee. Ay siya lang, mga kababayan. Walang nag-object doon kay Senator Joel Villanueva, no, kay Majority Leader Senator Joel Villanueva. Ayan, walang nag-object. Kaya si Senator Marcoleta ang naghawak na ng Blue Ribbon Committee, mga kababayan. So sa tingin ko, mga kababayan, ay napaka-exciting to na mag-imbestiga, no? Lalo na kung ipatawag niya itong mga congressman na may mga proyekto ng flood control, mga kababayan, no? At itong si Mayor Magalong din ay iimbitahan ni Senator Marcoleta dito sa kanyang hearing, mga kababayan, at magharap sila dito sa mga congressman na involved dito sa mga corruption, no, sa flood control. At hindi lang flood control, maging iba pang proyekto, mga kababayan, kasi ito nga expose ni Mayor Magalong, no, itong kitaan, itong kickback ng mga congressman umano ay mas malaki pa ang kanilang ibinulsa kaysa doon sa mismong amount, no, ng cost ng mismong proyekto, mga kababayan. Kaya hindi makapagtaka or hindi na nakapagtaka itong mga proyekto ng ilan ay talagang kunting ulan lang, sira na agad yung kanilang mga flood control dahil malaki ang kickback kaysa mismong budget, no, na talagang ibuhusan na doon sa proyekto. Kaya magandang pakinggan at panoorin itong investigasyon na ito, mga kababayan, kung magharapan na itong si Mayor Magalong at itong mga congressman na involved dito sa mga katiwalaan. Kaya sabi ni Senator Jinggoy Estrada
Estrada, mga kababayan, magandang investigasyon nito sa pangunguna ni Senator Marcoleta dito sa Blue Ribbon Committee kasi unang-una doon siya nag-umpisa, no? Doon siya galing sa House of Representatives at marami siyang alam ng mga congressman na may mga proyekto dito sa flood control, mga kababayan. At sabi pa nga niya ay nung panahon or yung time ng SONA ay si Congressman Toby Chanco ang unang tumayo at pumalakpak, mga kababayan, nung binanggit ni Pangulong Marcos na mahiya naman kayo dito sa mga kababayan nating binha. Ayan, so itong si Congressman Chanco ang unang tumayo at pumalakpak at itong katabi niya pala, mga kababayan daw, na congressman ng mga kontraktor ay napilitang tumayo na rin at pumalakpak. Ayan. So maraming alam to si Congressman or Senator Marcoleta, mga kababayan, dito sa mga usaping ito, no? Kasi marami siyang kilalang kontraktor din ng mga congressman. Kaya sa pamamagitan ng kanyang investigasyon sa Blue Ribbon Committee, mga kababayan, asahan natin na maraming mga pangalan ang lulutang dito. Marami tayong malalaman na mga congressman na mga kontratista at nakipagsabuatan sa mga kontratista. So ano pong opinion niyo, mga kabayan, no, dito po sa pagiging or pag-imbestiga ng Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Rodante Marcoleta? Ayan. So mapanagot kaya natin dito ang mga kurakot, no, mga kawatan dito sa ating gobyerno. Ayan. Please comment down below. Maraming salamat. God bless sa ating lahat.